Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, July 15, 2024. Simula na naman ang panibagong linggo dito sa ating bansa. At sa ating latest satellite images, makikita natin na naging isang bagyo na nga yung binantayan nating low pressure area bagamat nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility at nasa may bahagi ito malapit sa area ng Vietnam. So litong namataan, mahigit 1,000 kilometro kanlura ng Central Luzon, may lakas sa 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na sa 55 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa 25 kilometers per hour. Muli, wala siyang pangalan dahil ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at hindi natin ito inaasahang makaka-apekto sa ating bansa. Malapit na nga ito dito sa may bansang Vietnam. Samantala, bagamat walang direktang epekto itong bagyong ito na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na paigtingin nito yung habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na nga sa may bahagi ng Palawan at Mindoro area. Kaya inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Palawan, ng Mindoro, Western Visayas, kasama din sa ang malaking bahagi ng Mindanao. Samantalang ngayon ay meron tayong minomonitor na cloud cluster o kumpol ng kaulapan, partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. At posible na ito ay maging isang low pressure area sa mga susunod na oras, sa susunod na araw. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na itong cloud cluster nito o kumpol ng kaulapan ay posibleng maging bagyo within the week. So patuloy natin itong imomonitor kung ano yung magiging development nitong cloud clusters na ito. Bagamat sa ngayon, hindi pa natin masabi kung ito ay magiging bagyo, ay inaasahan pa rin natin na lalapit itong cloud clusters na ito sa Visayas at sa Mindanao. Kaya posible, simula bukas at Miyerkules, malaki pa rin siya sa magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Visayas, Mindanao, kasama din yung area ng Southern Luzon. Kaya sa mga kababayan natin, dito sa may area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, asahan natin this week, malaki yung tsansa na magiging maulan yung panahon natin sa paglapit nga nitong cloud clusters na ito na posibleng maging LPA at hindi tinaalis din yung posibilidad na maging bagyo. Samantala, dito naman sa may area ng Central Luzon, Northern Luzon kasama yung Kamaynilaan, inaasahan pa rin natin medyo mainit at tanghali pa rin yung mararanasan, pero mas malaki yung tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Dito nga sa Luzon, narito ang ating inaasahang panahon para sa araw na ito. For today, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may Occidental Mindoro, dulot nga ito nitong hanging habagat o southwest monsoon na pinaigting ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala sa nalabing bahagi naman ng Luzon, patuloy na makararanas ng mainit na temperatura pero posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga early morning rain showers kasi yan yung isa sa mga katangian din ng habagat. Agwat nga na temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, sa bahagi ng Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, dito naman sa Kamaynilaan nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman nasa 23 to 31 degrees Celsius, habang sa area ng Bicol, partikular na sa Legazpi City, 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito nga sa Palawan, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot ng hanging habagat, yung agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 24 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman, 25 to 30 degrees Celsius. Magiging maulan din dito sa may bahagi ng Western Visayas, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius. At sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, posibleng medyo mabawasan yung mga pag-ulan na ating nararanasan, partikular na dito sa may area ng western section ng Mindanao. Pero inaasahan pa rin natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalo na doon sa mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Iba yung pag-iingat po. Inaasahan nga natin, kagaya ng binanggit ko kanina, may papalapit na cloud clusters, kaya simula bukas at Miyerkules, magiging maulan na lalo sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung area ng Caraga at Davao Region. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 30 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa area ng Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Muli po mga kababayan, iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, partikular na sa may area ng Mindanao at Visayas, kasama yung Palawan kung saan ilang araw na nakararanas ng tuloy-tuloy na pag-ulan.
At narito ang ating kalagayan sa ating mga baybay dagat. Inaasahan naman natin na bagamat wala tayong gale warning, so posible naman maglayag yung mga sasakyang pandagat natin, yung area ng kanlurang bahagi ng Visayas, ng Southern Luzon at Mindanao, katamtaman hanggang sa magiging maalon yung karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala naman, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:35 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi.